Oh, ayun na. Ay. Ang lalim ng baon ng gulong, oh. Ayan. Yung tubig kasi naging yelo na naman. Hello mga ka-viewers. Welcome back to sa aming channel. Good morning. Ayan. Muna tayo na... Biglang lumamig kasi. Kaya parang nabigla kami dito paglabas. Kasi yung... Ako pa naman naka-sweater lang. Sabi ni Dutong, bakit hindi ka nabunit? Alam ko kasi okay na yung panahon. Ito kasi yung panahon na alam mo yung malamig, tapos pagdating ng tanghali medyo mainit, tapos pagdating ng hapon bigla lang naman siyang lalamig. So dapat naka-layer ka, meron kang coat na or meron kang jacket na pang umaga. So, sa tanghali, mag-sweater ka na lang. Pagdating ng hapon, balik mo na naman yung jacket mo. Kailangan may dala ka lagi. Oo. May extra laging medyo makapal pagdating ng hapon. Ang lakas naman ng fan mo, Papa. Napakainit eh. Mainit mo. Yan, sa mga subscribers po namin, maraming salamat sa panonood ng mga videos namin. Salamat saka, sa tangkilik ng walang mga... sawang pagsuporta. Lamig sa kamay? Kaya pala napabonet ka bigla. Hello, Beng Beng! Say hi! Malamig sa tayo. Hi! Maaga si Manong Pulis na agro-ronda. Meron pa doon sa likod, oh. Thursday po ngayon dito sa amin. Tsaka last day ng pasok ng mga bata kasi bukas meron na namang strike yung mga teachers. Dami nilang mga strike sa totoo lang. Mga ilang araw na walang pasok yung mga bata. Bale, ano lang siya, parang rotation lang every week. Meron silang minsan dalawang strike. Nung una, ano pa eh, medyo madalang pa eh, pero nito parang weekly na. Atid muna natin si Madam. Last day. Last day ng school nila. Speak because may pimple patch. May pimple patch siya kaya hindi niya masyado ma-open yung mouth niya. Yan, dry na dito, oh. Dry na yung daanan nila. Bumalik po kami dito sa Superstore kasi nabudol ako sa ano, yung pinost ng Superstore na yung tissue. Meron siyang 1,000 points. Tapos akala ko yung ganito kalaki yung naka-promo nila. Actually, hindi siya nabudol. Mali lang yung... Mali yung pagkaintindi ko. Hindi, mali lang yung nakita niya. Mali yung nakita ko. Akala ko, ito yung naka-promo na tissue. Tapos, yung pala yung nandun, 24 rolls lang. Tapos, 2-ply. 2-ply pala, 2-ply. Tapos, ano lang, ano siya. Tapos, ano yun, $13? $13. Eh, ito, 21 lang. So, yan na lang yung binili namin. Ay, nako. Napapunta tuloy kami ng Superstore na di oras. Okay lang. Kasi kailangan din namin kasi ng ganyan eh. So, yun lang talaga yung binili namin. Ganito yung mangyayari sa kay... Sino yan? Yung nagsabi sa atin na... Sean Gonzales? Na kapag okay na siya sa schooling niya, dadalhin niya yung anak niya dito. Ganun ang mangyayari dito sa iyo kapag yung dinala mo yung anak mo dito. Paghalagain pa, iiwan mo talaga sa child care. O kaya maghanap ka ng ibang option na kakilala mo, pwede mo sila pag-iwanan. Mga ganun. Pero ang option talaga dito, child care talaga. Sa mahal po ng child care dito, baka dun lang mapunta yung kinikita mo. Yung sahod mo baka kulang pa sa tutusin lang. Kung dalawa yung anak mo, tapos dadalhin mo dito agad. Pero kung malalaki na, medyo ano naman siguro na, carry naman siguro. Pagaya kahapon, may na-meet po kami yung ano namin, kakilala po namin. Tapos, yung anak niya, grade 1 pa lang. So, dahil solo parent po siya,
ang ginagawa niya dahil ang trabaho niya nasa other side ng Regina. Nasa north sila, dulo ng north, tapos yung trabaho niya nandun sa east. So dahil ang pasok ng bata is 9 to 3, halos magkakasabay yun sa magiging trabaho niya. So ang ginagawa Sa school? so ang ginagawa po niya, instead na sa north po niya i-enroll yung bata, in-enroll niya doon malapit sa trabaho niya. So binibit-bit niya yung bata pagka pumasok na siya, bago niya iwan doon, tapos pipick upin naman niya after ng school ng bata. So parang maiksi lang yung pasok niya, no? Kasi walang tagabantay ng anak niya yung bata naman, yung pasok niya is 6 hours lang. Iksi yung trabaho niya pa, no? Oo, kasi wala daw siyang sabi niya wala daw siyang mapag-iwanan, walang taga-alaga. Pero yung So, ganun yung setup, ginagawa niya. napakahirap yun. Mahirap. Diba? Yung, Tapos, ikaw ang mag-a-adjust talaga para sa schedule ng bata pag wala kang mapag-iwanan. Kaya, hindi ganun din kadali. Pagka yung single parent ka, nandito ka, at yung anak mo yun nga, alagain mo pa. Grade 1, ilang taon pa lang yun? 6 years old lang. Iba pa rin yung kaya nakakaawa din yung mga single parent. Kasi yung hirap nila ba? mahirap. Talagang sabihin mo na mahirap talaga. Hindi dahil doon sa financial na sinasabi. Kumbaga Yung sitwasyon. Kumbaga pangalawa lang yung financial. Yung financial kasi masolusyonan mo pa eh. Kasi may nakukuha naman na child support dahil single mom siya. Pero ang pinakamahirap talaga doon yung pag-adjust niya ng oras niya, kung paano niya pagkasahin yung oras niya na subaybayan niya yung anak niya. Tsaka At yung the same time trabaho niya. makakapagtrabaho siya ng maayos na hindi rin siya mahirapan. So ito nga, meron kami napanood nung isang araw na kwento ng isa din nating kababayan na nandito din sa Canada. Tapos ang nangyari daw, dahil nga walang taga-alaga din yung anak niya, iniiwan daw niya sa child care dahil marami siyang trabaho. So yung anak daw niya habang lumalaki, parang alam mo yun, na-adapt yung ugali or yung pag-aalaga ng mga taga-alaga dun sa child care na pinag-iiwanan niya. Kung halimbawa, syempre hindi naman natin masabi kung ano yung way ng pag-alaga nila doon, diba? So parang naiiba daw yung ugali ng bata. Siyempre iba naman yung kultura natin sa kultura ng nagtuturo. Kasi hindi mo masabi kung anong lahi yung naandun, diba? Na pwede mag-alaga sa bata. Pero kumbaga, ang nagtuturo doon sa standard ng Canadian way, pasok naman siya. Pero kung gustuhin natin na yung tinuturo natin ay gano'n ang makukuha doon, hindi yun. Hindi mo ma-expect yun. Iba yun. Ito yung kababayan natin dito na ang sabi niya, naging 3 daw yung trabaho niya. Tapos sa katagalan na gano'n yung way of life niya nangyari, yung pinaka-ending is, alam mo yung humina yung katawan niya, naging jobless siya dahil siguro walang pahinga, tapos parang nawala na talaga siya pa ng lakas ng katawan, nagiging bedridden siya. So ano pa yung purpose na naghirap ka na para padamihin yung pera mo, no? Tapos ang nangyari ay yung health mo yung naging kapalit. Kaya sana kung dapat daw dahan-dahan lang yung pagtrabaho. Abot kaya lang. Oo, yung abot kaya lang ng katawan, kasi ikaw din naman yung sisingilin. Kung minsan kasi yung mga taong ganyan, hindi rin naman natin masisi. Kasi alam mo kung bakit. Patulad sa atin kasi family oriented tayo. Marami tayong tinutulungan din. Kahit nasabihin na natin na hindi sila humihingi ng tulong, pero pusa tayong nagbibigay sa kanila dahil alam natin na nangangailangan sila.
Oo nga, Yun pero ikaw mismo magbigay ka ng ano sa sarili mo, bigyan mo ng limit kasi Oo naman, tama naman yan. oo, kasi ang pero- katawan mo yung magiging kapalit, kumbaga yung health mo yung Pero magiging kumbaga kapalit. sa time niya kasi yan, sa oras na yan, hindi mo kasi iniisip na gano'n na mangyayari sa iyo. Kaya hindi mo rin masisi. Pero alam mo yun, sa katagalan, hindi mo mamamalayan pala na yung katawan mo ay humihina din. Tapos hanggang sa gano'n na yung naging epekto sa kanya. Kahit anong alaga mo sa sarili mo, kung overwork ka, tapos bibigay talaga yung katawan mo. Hello mga ka-viewers! Welcome back po sa aming channel. Dito muna tayo po pwesto, gagawa tayo ng pork asado pandesal. So, hinahanda ko lang yung mga ingredients natin at magsa-start na tayo. Ayan, kunin ko lang yung aking yeast. So, lagyan lang natin ng 1 tablespoon na asukal yung ating warm milk. Tapos, lagyan din natin ng yeast. Ayan. Mix lang natin siya and then set aside. Bali, yung gagamitin kong recipe para dito sa pork asado pandesal, yun pa rin yung dati kong ginagamit na recipe para sa original or yung classic pandesal natin. So, yung lahat ng mga ingredients, ilalagay ko na lang po sa description box kasama yung para sa pork asado. Yung pork asado naman, ang gagawin nyo dun sa pork, hihiwain lang po siya ng maliliit, tapos palalambutin lang na may kasamang sibuyas tsaka bawang. And then, after lumambot na siya, himay-himayin lang. Tapos, igigisa lang sa sibuyas, bawang, and then, pagkagisa, lagyan lang ng lahat ng mga pampalasa, toyo, hoisin sauce, oyster sauce, tapos yung brown sugar. And then, ilalagay na natin yung slurry. Palalaputin lang, pagkatapos nun, palalamigin lang at pwede mo na siyang gamitin bilang palaman. So, set aside lang muna natin ito at i-prepare ko na yung mga dry ingredients. Op. Muntik na malaglag yung itlog. So, lagay muna ako dito ng 1/4 na sugar. At dagdagan lang natin ng 1 tablespoon. At ang ating flour. May flour pa naman ako doon, kaso lang, syempre ito yung nauna kong binuksan. Uubusin ko muna. Nakaganto lang siya, tapos nilalagay ko lang siya sa box na may takip. So, magtakal tayo ng 3 1/4 cups ng ating flour. So, lagyan din po natin ng salt, 1 teaspoon. So, i-combine na rin natin siya para mag-mix na yung ating salt, sugar, tsaka yung flour. Pwede na rin natin i-add yung ating egg dito. Ayan. Ayan, okay na po yung ating yeast mixture. Ayan, nagbabubbles na siya. Pwede na natin siya i-mix dito sa ating dry ingredients. Siyempre, yung ating oil, add na natin. So, i-mix na po natin to. Almost done na yung ating first dough.
Pwede na. Palsahin na natin to. Yan. So, lilipat lang natin siya dito sa bowl na may oil para hindi siya dumikit. So, ayan na po siya. Takpan lang natin ng plastic wrap bago natin siya paalsahin. So, okay na po yung dough natin. So, bilugin lang muna natin. Tapos, mamaya, saka na natin lagyan ng palaman. Ganda ng dough. Dati, alam nyo ba, hindi talaga ako din marunong gumawa ng pandesal. Natutulong ako nung nagka-pandemic. Tapos, yung una kong gawa, nakwento ko na rin to dati. Yung una kong gawa, parang mga bato kasi hindi ko alam kung paano siya gawin. Tapos, parang kalaunan, parang natutunan ko na rin kung paano yung tamang paggawa, kung anong technique, anong dapat gawin. So, ayun. Matututo ka rin naman talaga. Kasi, syempre, pagka alam mo na ito yung dati kong ginawa, hindi naging successful. Para maghahanap ka ng ibang paraan, magre-research ka. Pag-aralan mo yung ginagawa ng ibang nagbe-bake din. Tapos, syempre, i-incorporate mo doon sa dati mong ideas na nalaman. Ganyan. So, ganun lang. Kasi hindi naman tayo professional na baker eh. So, dapat magkaroon tayo ng yung sariling research para matuto tayo. Kailangan nating takpan para hindi daw ma-dry yung dough. Hindi na kami bumibili ng pandesal, tsaka mga Spanish bread, pan de coco. Hindi na kami bumibili sa mga bakery dito. Yung binibili lang po namin, yung sliced bread, sourdough, mga ganyan. Croissant. Pero itong mga Pinoy na bread, hindi na kami bumibili. Kasi kaya ko na siyang gawin. So, thank you kay YouTube. Kasi dahil sa kanya, at dahil din sa pandemic, kasi kung hindi siguro nagkaroon ng pandemic, hindi rin siguro ako natutong mag-bake. Diba? So, dagdag natin dito ang plastic. Ayan. Cover pa natin. So, dahil special to, lagyan natin siya ng Chinese chorizo. Ayan, oh. Ayan. Slice lang po natin na maliliit para mag-blend yung lasa niya. Kasi pag malalaki, syempre parang uumbok siya dun sa ating dough. Gustong-gusto nila ni Dadong to na may ganito. Sa bagay, ang sarap kasi ng lasa pagka may Chinese chorizo talaga. So, ito na po yung ating Chinese chorizo. At yung ating, ayan, yung ating pork asado. Lagay na natin dito sa ating pandesal. Si Denise kumakanta-kanta pa.
Tansyahin lang natin yung palaman. Kasi, masyado madami. At maliit lang yung ating dough. Pero, syempre, yung ating Chinese chorizo, yan. Yan, bilugin lang natin. Parang pandesal lang. Tapos lagyan na natin ng breadcrumbs. So, ganyan na po yung ating pandesal na may pork asado. Ayan. So, yun. Tapos na rin tayo sa paglagay ng palaman. Tsaka, binilog ko na rin yung ibang walang palaman na pandesal. So, ito na yung may mga palaman. Hanggang dito. Ayan. Itong maliliit, wala nang palaman yan. Plain na lang siya na pandesal. So, paalsahin na lang natin. And then, i-bake na. Ayan na po yung pinaalsa nating pandesal. So, naka-preheat na yung oven ko. Tapos, maya-maya, i-bake na natin siya ng up to 14 minutes. Yung temperature natin, 350 degrees Fahrenheit lang. So, ayan. Wait ko na lang na tumunog yun and then pasok na natin siya sa oven. Exciting! Ganda ng pagkaalsa. Kita ko lang. So, ayan po. Ang ganda ng pagkaalsa niya. Ayan. Bago ko siya i-bake, tanggalin ko lang tong plastic cover. Kuha na natin dun sa oven. So, ayan na po yung pandesal natin. Siguro mga 1 minute pa. Kasi medyo puti pa siya eh. Maganda yung medyo brown. Let's check. Oho. So, ayan na. Sakto yung pagkaluto. Oh. Ganda. Ang bango. Ayan, ito na siya. Tignan mo naman, ang ganda ng pagkaluto. Ikot lang natin. Ganda. Yan o. Diba? Ganda ng kulay. Ang ganda ng pagkaalsa niya. Yan. So, lagyan natin ng cooling rack dito sa ilalim para hindi na siya masunog dahil medyo mainit yung ating baking pan. Ayan. Dati kasi nakagawa na ako nito pero buns lang siya. So, ngayon ginawa ko pandesal kasi sabi ko para yung crust niya medyo, ayan o, malutong, 'di ba? Yung pinakataas. So, pag buns kasi, malambot yung pinaka-outer layer niya. Ayan. So, excited ako na tikman na. So, after 2 minutes, pwede na natin siyang tikman. Ayan. Ganda po ng pagkaluto niya, tsaka yung alsa niya, oh. So, pakita natin kung ano yung palaman niya. Ayan. Ayan po yung palaman niya. Pork asado, tsaka yung Chinese chorizo. Tikman natin. Medyo mainit-init pa eh.
Mm. Ang sarap. Mas masarap siya na nilagay ko siya sa pandesal kaysa yung buns dati na ginawa ko. Oo, mas masarap siya. Ayan, kain po pala tayo. Sarap. Saktong-sakto po yung lasa niya. Panalo. Ang sarap niyang pambaon. Matutuwa na naman to mamaya si Dadong. So hanggang dito na lang muna yung aming video for today. Maraming salamat po sa palaging panonood. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-like na lang po itong video, tsaka pa-subscribe na rin po sa aming channel. Happy weekend, tsaka ingat-ingat po ang lahat. Bye-bye! Sarap talaga. Harap. Try niyo po yung recipe na to. Panalo.